Kumusta mga kaibigan? Alam mo bang kahit humiga ka ng maaga, pwede ka pa rin kulang sa tulog? At mas nakakatakot pa, may mga ginagawa ka araw-araw na akala mo tama, pero lalo palang sumisira sa tulog mo. Kung naranasan mo na ang pagod na katawan, pero gising na gising ang isip, makinig ka hanggang dulo ng video na ito. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Hindi ito pamahiin. Hindi rin ito magic remedy. Yung pag-uusapan natin ngayon ay natural na proseso ng katawan na ginagamit mo araw-araw kahit hindi mo namamalayan. At kapag naintindihan mo ito, posibleng gumanda ang tulog mo kahit walang gamot. At mamaya sa bandang huli ng video, ipapaliwanag ko kung bakit may mga taong sobrang pagod na pero mas lalo silang hindi makatulog. Ito ang pinaka hindi naiintindihan ng karamihan. At kadalasan, dito talaga nagsisimula ang insomnia. Kung ikaw ay hirap makatulog, madaling magising sa madaling araw, o pakiramdam mo ay kulang ang pahinga kahit mahaba ang tulog, hindi ka nag-iisa? Maraming Pilipino ang may problema sa tulog, kahit hindi sila nagkakape sa gabi, kahit pagod sa trabaho, kahit maaga humiga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga natural, ligtas, at may scientific basis na paraan para gumanda ang tulog mo gamit ang mga bagay na karaniwan sa bahay ng Pilipino. Bakit hindi biro ang kulang sa tulog? Ang tulog ay hindi lang pahinga. Habang ikaw ay natutulog, inaayos ng katawan ang hormones, pinapahinga ang utak, pinapalakas ang immune system, at nire-reset ang nervous system. Kapag kulang ka sa tulog, mas irritable ka, mas madaling mapagod, mas tumataas ang blood pressure, mas mataas ang risk ng diabetes at anxiety. Kaya kahit gaano ka pa kumain ng masustansya, kung kulang ka sa tulog, may kulang pa rin sa kalusugan mo. May natural na body clock ang katawan ng tao. Ito ang nagsasabi kung kailan ka dapat gising at kailan ka dapat antukin. Ang body clock ay nakadepende sa liwanag at dilim. Sa umaga, pag may liwanag, automatic gising ang utak mo. Pero sa gabi, pag madilim, doon na naglalabas ang katawan mo ng melatonin. Iyan ang hormone ng tulog. Pero ang problema ngayon, kulang tayo sa araw at sobra sa ilaw, cellphone, television, LED lights. Nalilito ang utak. Hindi alam kung kailan matutulog. Ano ang gagawin? Magpaaraw ng 10 to 15 minutes sa umaga. Iwasan ang cellphone 1 oras bago matulog. Patayin ang malalakas na ilaw sa gabi. Simple ito. Pero malakas ang epekto sa tulog. Mga inumin na sumisira at tumutulong sa tulog. Hindi lang pagkain ang mahalaga, pati iniinom. Mga dapat iwasan sa gabi. Kape, milk tea, soft drinks, energy drinks, kahit decaf. May epekto pa rin ito sa nervous system. Mga natural na inumin para sa tulog. Salabat o luya tea. Ang luya ay pampakalma ng tiyan, pampabawas ng kabag, pampaganda ng digestion. Kapag maayos ang tiyan, mas madaling makatulog ang katawan. Tigamomilio lagunditiae, may natural calming effect sa utak. Ayon sa studies, ang chamomile ay may mild sedative effect, lalo na sa mga may anxiety at light insomnia. Isa sa pinakaimportanteng mineral para sa tulog ay magnesium. Ang magnesium ay nagpaparelax ng muscles, nagpapakalma ng utak, tumutulong sa deep sleep. Maraming Pilipino ang kulang dito dahil sa processed food, stress, kakulangan sa gulay, natural sources ng magnesium, malunggay, saging, kamote, kalabasa, mani at buto. Kapag sapat ang magnesium, mas tahimik ang isip, mas mahimbing ang tulog, mas madaling makatulog ang katawan kapag medyo malamig. Kapag masyadong mainit, pawisin, balisa, putol-putol ang tulog. Simple tips. Buksan ang bintana kung kaya, gumamit ng electric fan, iwasan ang sobrang kapal na kumot. Tandaan, kahit maliit na ilaw o ingay ay pwedeng sumira sa deep sleep. Ito ang madalas hindi naiintindihan. Hindi lahat ng pagod ay antok. Minsan, pagod ang katawan, pero overstimulated ang utak dahil sa stress, problema, social media,
sobrang isip. Bago matulog, subukan ito. Mabagal na paghinga. Tahimik na dasal. Pagsusulat ng iniisip sa papel. Ito ay senyales sa utak na ligtas na, pwede nang magpahinga. Kung gusto mo ng mas marami pang natural, ligtas, at siyentipikong kaalaman tungkol sa kalusugan, lalo na yung akma sa katawan at lifestyle ng Pilipino, mag-subscribe ka na sa Mind Your Body channel. Dito, hindi natin tinatakot ang katawan. Tinuturuan natin itong gumaling. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.